po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa muling pagkakataon ibinigay niya sa atin upang mag-aral ng kanyang salita. Bilang panimula po, tayo po muna umawit sa Panginoon. Lord, I want to be holy, set apart for you. Lord, I want to be holy, set apart for you. Lord, I want to be holy, a vessel tried and true. When I come into your throne room, I receive the strength that I need to make my life a living sacrifice for you. Lord, I want to be holy, set apart for you. Lord, I want to be holy, a vessel tried and true. When I come into your throne room, I receive the strength that I need to make my life a living sacrifice for you. Hallelujah. Lord, I want to be holy, set apart for you. Lord, I want to be holy, a vessel tried and true. When I come into your throne room, I receive the strength that I need to make my life a living sacrifice for you. When I come into your throne room, I receive the strength that I need to make my life a living sacrifice for you. Awit po tayo sa Panginoon. A pure heart. Hallelujah. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your words so that sin will not come in. A heart that's undivided but one you rule and reign. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises through your throne. Isa pa po, a pure heart, hallelujah. A pure heart, that's what I long for. A heart that hides, follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows, that's your hallelujah. A heart that hides your
salamat sa inyo, Panginoon. Yun po ang aming nais. Makapamuhay araw-araw, Panginoon, na mayroong dalisay na puso. Hallelujah. 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 Alam namin, Panginoon, kung kami ay mayroong dalisay na puso, mas madali kami makakalapit sa inyo. Mas magiging kalugod-lugod kami sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyo. Muli, Panginoon, humiling kami ng inyong paggabay sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Sa pag-aaral namin ito, Panginoon, gabayan niyo po kami maintindihan, maunawaan namin. Higit sa lahat ay maisabuhay namin ang pag-aaral na ito. Hallelujah. Sa buong panahon kami nag-aaral, hiniling namin ang inyong presensya, Panginoon, ay maramdaman namin. Hallelujah. Maitaas lamang, Panginoon, ang inyong pangalan. Salamat po sa inyo sa umagang ito. Nagkakatiwala namin sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Tagal-tagal rin ako hindi nakapag-devotion. Pero salamat sa pagkakataon nito muli na magamit ng Panginoon nung mga nakaraan, no, na pag-aralan natin ang tungkol sa konsensya sa aklat ng Titus. At atin po munang reviewin ito bago tayo pumunta sa pinakahuling verse ng chapter 1. Aklat ng Tito or Titus chapter 1 verse 15. Sabi dito, sa mga malilinis ang isip, lahat ng bagay ay malilinis, ngunit sa mga marurumi ang isip ay at hindi sumasampalataya ay walang anumang malinis. Ang totoo na rumihan ng kanilang isipan at budhi. Kung naalala niyo po, no, yung pag-aral natin tungkol sa English po, kasi ang verse 15 sabi doon, to the pure all things are pure. But for those who are defiled and unbelieving, yung dun sa mga hindi na mananampalataya sa Panginoon, yung mga narumihan, no, lahat walang malinis sa kanila, no. Bakit? Ano yung ibig sabihin po noon? Nung panahon kasi nung ito, no, yung mga main na tagapag-persecute nung panahon na ito sa mga Kristiyano ay yung mga Judaizers, o yung mga Jewish Christians, no. At pinipilit nila na yung mga Kristiyano ay sumunod pa rin sa utos ni Moises, at pati yung iba pang mga batas na gawa lamang ng tao. Maliban pa doon yung mga simpleng kasiyahan na inaalaw naman ng Panginoon ay inire-reject nila. Sinasabi nila, huwag kayong mag-asawa, no, huwag kayong magsaya sa pagkain, no, huwag kayong magpahinga kasi pag nagpahinga kayo ng isang araw, tamad na ang tawag doon, no? At marami pang iba. At sabi doon, yung dahilan kaya sila ay marurumi o nakikita nila sa kanilang paningin ay hindi pure yung mga bagay na iyon, dahil sabi dito sa verse 15, ang totoo narumihan ng kanilang isipan at budhi. Kung naalala nyo yung ating pag-aaral tungkol sa konsensya, no, ang konsensya, kung meron tayong malinis sa konsensya, no, sa tulong ng Panginoon, dahil tayo ay nakatanggap sa Kanya ang kaligtasan, nalilinis ang ating konsensya. At yun yung magsisilbing value system natin. At ano man ang i-feed natin sa konsensya na iyon, no, sa konsensya natin, yun yung magdidikta rin sa atin kung ano yung tama o hindi. Kaya nga pag nakagawa tayo ng mali, parang uneasy rin yung ating feeling kasi alam natin na mali iyon. Ngayon, kung yung isang bagay na mali, sa pag-aakala natin ay sa tingin natin ay tama, no? Kahit gawin natin iyon, parang okay lang sa atin kasi akala natin tama, okay lang yun. Ngayon, doon naman sa mga Jewish Christians na ito, dahil ang kanilang konsensya ay narumihan, yung mga bagay na simple na okay lang naman, tama naman, para sa kanila ay marumi pa din, no? Dahil ang kanilang isipan, no, budhi, sa ibang salin, konsensya ay narumihan. Maliban pa dito, no, bukod pa dito, sa verse 16, punta na tayo sa verse 16. Sabi po dito, sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa.
sila'y kasuklam-suklam, masuwayin, at walang mabuting ginagawa. Nung mga nakaraan din, nabanggit ko din na marahil itong mga Jewish Christians na ito ay hindi rin Jewish Christians, kundi mga unbeliever din. No? Marahil sila ay mga unbeliever din. Bakit? Sabi dito, sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Ngayon mga kapatid, tunay nga na hindi talaga natin makikita. Tayong mga tao, hindi natin lubusang makikita kung ano yung nilalaman ng puso ng mga tao. Hindi lubusang makikita ng tao yung nilalaman ng puso ng kapwa niya. Totoo po ba yun? Ang Panginoon lang ang nakaalam noon. Pero, no, pwede nating makita yung nilalaman ng puso, no, sa pamamagitan ng kilos ng isang tao. Nabanggit din yan sa Biblia. No? At makikita rin, mabanggit nga rin sa ilang mga talata sa Biblia na kung ikaw ay ligtas na, no, merong mga dapat mo nang gawin at mga hindi dapat mong gawin. No? At ayon sa kilos mo, dapat makita na ikaw ay ligtas na. No? At sinasabi ni Apostol Pablo na itong mga huwad na guro na ito, mga false teachers, no, sinasabi nila na kilala nila ang Diyos, pero hindi naman makita sa kanilang mga gawa. Hanggang salita lang yung kanilang pagiging Kristiyano. They claim to obey God, no? Pero makikita pa natin sa susunod dito, sila'y kasuklam-suklam, masuwayin, at walang mabuting ginagawa. Nakita sa kilos nila na sila ay kasuklam-suklam. Imagine isang Christian, claim to be Christian, no? Pero sila ay gumagawa ng kasuklam-suklam na gawain. Bukod pa dito, sabi dito, sila ay masuwayin. Teka lang, pastor. Kung ikaw ay masuwayin, no, but you claim to be you are a Christian, baka ikaw ay talagang isang hipokrito naman, hindi Kristiyano. Kasi sinasabi dito ni Apostol Pablo, pag ikaw ay talagang tunay na Kristiyano, hindi ka masuwayin. Isa pa, sabi dito, walang mabuting ginagawa. Yung tatlong itong nabanggit ni Apostol Pablo, no, na patungkol sa mga false teachers na ito. Kung ikaw talaga ay tunay na Kristiyano, hindi mo gagawin yung tatlong ito, kasuklam-suklam na bagay, hindi ka magiging masuwayin, at kailangan, no, hindi ka nagpapakita ng hindi mabubuting gawa. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, tunay na Kristiyano, tunay na naligtas, may makikitang mabuti sa iyo, mabuting kilos. Nagiging masunurin ka at hindi ka gumagawa ng anumang kasuklam-suklam na bagay. Kahit sinasabi mo na ikaw ay may pananampalataya pero wala namang kalakip na gawa, baka wala ka naman talagang pananampalataya. Di po ba? Kahit sabihin mo nang sabihin, pwede nilang sabihin, lahat ng tao dito sa mundo pwede nilang sabihin na Kristiyano. Pero kung hindi naman makita sa gawa, hindi naman ito talaga totoo. May kita sa ating kilos, sa ating pamumuhay, yung ating pagiging tunay na Kristiyano. Hindi man makita ng tao yung ating puso, pero nakita naman nila yung ating panlabas na kilos. At kung ang ating panglabas na kilos, no, ay hindi sang-ayon sa ating pananampalataya, madali tayong mapupuna. Kaya marahil binibigyan diin ni Apostol Pablo dito na yung mga false teachers na ito ay hindi talaga tunay na mananampalataya. Bakit? Kasi nakikita sa kanilang mga kilos. Nakikita sa kanilang mga pag-akto na hindi talaga sila tunay na mananampalataya. At yung inconsistency ng ating kilos, kahit sabihin natin na tayo Kristiyano, ay nagpapakita din na hindi tayo tunay na mananampalataya. Maraming talata sa Biblia na makapagpapatunay na pag tayo ay inconsistent sa ating kilos, no, pwedeng masabi ng ilan na hindi ka talaga tunay na naligtas. O iba yung inconsistent, iba yung nagkasala at pinatawad,
at nagbago. Iba kasi, paulit-ulit na ginagawa yung isang maling bagay, parang walang pagbabago. Yung iba naman, pag nagkamali, tatalikuran ng kasalanan at magbabago. No? Inconsistency, halos parang ginagawa mo na rin paulit-ulit. No? Kahit you claim na ako, Kristiyano ako, pero yung kilos mo naman, parang hindi makita ang pagiging Kristiyano. No? Sa Mateo chapter 7, excuse me po, Mateo chapter 7 verse 3, sabi dito, bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Minsan yung mga Kristiyano mas judgmental pa sa sa mga hindi Kristiyano, lalo na yung mga self-righteous, pero hindi nila napapansin, no, mismong sa kanila. No, kung sa kapwa nila, puhing lang nakikita nila, pero sa kanila, ang nakikita sa kanila isang malatrosong puwing sa mata. Kaya, iwas-iwasan yung masyadong pagpuna sa kapwa natin, no? At pag-judge sa ating kapwa. Minsan pa, sa Lucas chapter 6, verse 46, ito alam natin to, pero hayaan nyo pong basahin natin. Lucas chapter 6 verse 46, sabi dito, bakit nyo ako tinatawag na Panginoon, gayong hindi naman ninyo sinusunod ang sinasabi ko? Kahit sinasabi mo na tinatawag mo ang Diyos na Panginoon, ang Panginoong Jesus na Panginoon, pero hindi mo naman sinusunod ang iyong sinasabi, no? Hindi rin ito nagpapakita na talagang totoo ka, na mananampalataya. We can call God every day, every hour of every day. Pero kung hindi naman tayo sumusunod sa Panginoon, wala rin itong silbi. Hindi rin tayo nire-recognize ng Diyos na anak niya. O baka hindi tayo matawag talaga na tunay na naligtas na. Sa magbabanggit lang ako ng maraming talata po ngayon. Sa John chapter 7, aklat ng Juan chapter 7, verse 23. Ito naman ang kinakausap ng Panginoong Jesus dito ay yung mga mga Hudyo, yung mga Pariseo, mga Saduceo, yung mga tumutulig sa palagi sa kanya. Verse 23, sabi dito, kung tinutuli nyo nga ang mga bata sa araw ng pamamahinga para hindi masuway ang utos ni Moises, bakit kayo nagalit sa akin dahil pinagaling ko ang isang tao sa araw ng pamamahinga? Nagpapakita dito na yung mga kilos ng mga Saduseo at Pariseo na ito ay hindi consistent. Sila nga kumikilos sa araw ng pamamahinga, dinutuli yung mga bata. Tapos ang Panginoong Jesus, yung nagpapagaling, galit na galit sila dahil kumilos raw ang Panginoong Jesus. Very inconsistent. Isa pa, sa Romans chapter 2, verse 1. Oras na. Chapter 2 verse 1, sabi dito, ngayon masasabi mong dapat lang hatulan ng taong ito dahil sa kanilang kasamaan, pero maging ikaw ay nahumahatol ay walang maidadahilan sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ginagawa mo rin ang mga bagay na iyon. Ito, katulad ng nabanggit natin sa unang verse, Matthew 7, no? Minsan magaling tayo manghatol sa kapwa natin, pero kahit tayo mismo ay gumagawa ng ganong bagay. Kung ano yung sinasaway natin sa kanila, tayo naman hindi makasunod sa sinasabi natin. Which comes to Romans chapter 2, 21. Sabi dito, tinuturuan niyo ang iba, pero bakit hindi ninyo maturuan ng inyong sarili? Nangangaral kayong huwag magnakaw, pero kayo mismo ang nagnanakaw. You preach, but you don't practice what you preaching. Magaling tayo minsan mga preachers, mga pastor, no? Nakatulad ko po, no?
Magaling tayo minsan mag-sermon pero hindi natin magawa mismo yung ating ipinapangaral. At idadahilan natin minsan, mensahe naman yun ng Panginoon, hindi naman galing sa akin eh. Ako yung mensahero lamang. No. Kapag ito ay napangaral natin, kahit ito'y galing sa Panginoon, no, kailangan ay ipamuhay din natin. Yun nga rin yung motibo natin eh. Kaya natin ipinapangaral para matutunan ng iba. Tapos tayo mismo mga preachers, no, hindi natin matututunan. Hindi natin magawa. Ganyan po ba? Hindi lang sa mga pastor ito, mga preachers, tayong lahat na nag-share ng salita ng Diyos. Once we share the Word of God, kailangan inaasahan tayo ng Panginoon na gagawin natin ito. Kaya nga sinasabi rin ni nakalimutan ko na yung talata, no, sa Biblia kung saan sabi doon, kapag nangaral ka, dapat siguraduhin mong ginagawa mo din, no? O wag kang mangaral na labas sa iyong experience. Amen po ba? Bukod pa doon, no, sa James chapter 2, Santiago chapter 2, verse 15. Sabi po dito, at kung susundin niya ang pagnanasan niya, magbubungay, chapter 1 pala yung binabasa ko. Chapter 2, verse 15. Halimbawa, walang maisuot at walang makain ng isang kapatid, at sasabihan mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom, pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya, may magagawa ba itong mabuti? Ang pinupunto ni Santiago dito, kung ikaw sabihin mo, no, kunyari may kapatid tayo na hirap sa buhay, no, walang kulang ang pangangailangan, sasabihin natin, sige, pagpalain ka ng Panginoon, sister, brother, no, tulungan ka ng Panginoon, no, sana ay magkaroon ka na ng damit para hindi ka ginawin at pagkain para hindi ka magutom, no, pagpalain ka ng Panginoon, and then ikaw na nagsabi nun ay wala man lang itinulong, no, ni prayer, no, walang silbi yung pananampalataya natin yun. Yung tagpo kasi nito, yung part na ito sa Santiago ay tumutukoy sa pananampalataya na wala namang kalakip na gawa. Paano yan, pastor? Marunong lang ako mag-bless magsabi ng ganong salita, pero wala naman talaga akong itutulong, no? Magaling lang ako ma-encourage, pero ako rin sa akin sarili hindi naman talaga ako makapagbigay, gawa ng kulang din ako. Ngayon, kailangan rin natin magbigay base sa ating kakayanan. Pero pag sinabi mong pagpe-pray kita, siguraduhin mong pagpe-pray kita. Magaling rin kasi tayo noon. Sige, pagpe-pray natin yan. O sige, pagpe-pray natin ito. Pag may nagbigay ng prayer request sa atin, no, sabihin, sige po, i-chat natin, sige po, magpe-pray po ako, no, pagpe-pray po natin, no. Pero hindi naman ipagpe-pray, makakalimutan na lang. Pag sinabi natin pagpe-pray natin, kailangan ipag-pray din. Hindi ka na nga nakapagbigay para ng tulong dun sa kapatid mo yun. Tapos ni simpleng ipagpe-pray, hindi pa natin nagawa. Wala ring itong silbi. Ganon din sa ating pananampalataya. Kung we say na tayo ay tunay na Kristiyano, mga kapatid, kailangan makita ito sa ating gawa. Bukod pa dyan, sa chapter 3, verse 10, sabi dito sa verse 10, mula sa isang bibig nanggagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Mga kapatid, hindi dapat ganyan. Ito pa yung masama doon, no? Lalo na sa mga worshipers, no? Yung mga worship na kasama sa worship team, no? Na mga awit, kung ang pagsumpa o hindi magagandang salita ay lumalabas sa iyong bibig, no? Hindi dapat ganyan. Tuwing linggo, may lumalabas na pagpupuri sa iyong bibig, pero pagkatapos ng linggo, sa mga susunod na araw, may nalalabas na hindi magagandang bagay sa iyong bibig. Hindi dapat ganyan. Napakalinaw na ng sinabi dito. Ang ganda ng translation May lumalabas sa pagpupuri at pagsumba sa bibig mo, hindi dapat ganyan. Amen po ba?
Hindi dapat ganyan. So, ang pinupunto balik tayo sa Titus, ang pinupunto dito ni Apostol Pablo, itong mga Jewish Christians na ito, marahil ay hindi talaga tunay na mananampalataya. Kasi nakikita ito sa kanilang pagkilos. Ngayon, ano naman ito para sa atin? Mga kapatid, if we are truly saved, kailangan makita sa pagkilos natin na talaga tunay tayong naligtas. Oo, nagkamali ka nung panahon na iyon, pero talikuran mo na yung pagkakamaling iyon at magbago sa tulong ng Panginoon. But if you're keep falling down in that particular sin, kung patuloy kang nagkakasala, paulit-ulit kang bumabagsak sa pagkakasalang iyon, mayroong problema. Mayroong problema. Dapat nga hindi ka na napakatulog kasi paulit-ulit ka ng hindi ka na nakakatulog, hindi ka na pinatutulog ng konsensya mo kasi paulit-ulit mo nang ginagawa yung maling bagay na iyon. Pero kung nakakatulog ka pa ng mahimbing sa paggawa ng kasalanan, baka kailangan mo ulit maligtas. Ulitin ko po yung sinabi ko kanina, kahit sabihin natin na tayo ay may pananampalataya pero wala namang kalakip na gawa, baka wala naman talaga tayong pananampalataya. Hallelujah. Kapatid, mag-ingat po tayo. Dito na muna ako magtatapos kasi ang susunod na part sa Titus chapter 2 ay ibang section na. Mag-ingat po tayo, lalo na sa panahon ngayon. Salamat nga sa Panginoon nung itong tinutulungan po nating church sa Balagtas, Bulacan. Linggo-linggo nandun ako. Yung isang street na iyon na tinatayuan ng house church ay puro iglesia. Kaya pray ako ng pray sa Panginoon. Lord, gusto ko na yung magiging kilos namin doon talaga makita nila na kayo tunay na Diyos. Hindi lang sila maakay sa pamamagitan ng inyong salita, kundi makita rin nila talaga sa aming buhay na talaga kami ay tunay na Kristiyano, na totoo yung sinasabi natin. Makita kasi yung katotohanan din sa pamamagitan ng ating kilos. Kaya nga madalas walang naniniwala sa atin, o minsan nagtataka tayo yung mga kapitbahay natin ayaw sumama sa atin pag ini-invite natin. Baka kasi meron silang nakikitang iba pagkatapos ng linggo. May nakita silang ibang kilos pagkatapos ng linggo. Kaya sasabihin, ay hindi naman totoo yung Kristiyanong ito eh. Sabay-sabay pang Kristiyano, pero pagpatak ng Lunes, iba na yung nakikita ko. Pakaganon yung problema. Kaya lagi kong pinapanalangin sa Panginoon na makita talaga. Laki pa naman ng karatula na pinalagay namin dun sa harapan ng gate, Door of Faith Church, Balagtas, Bulacan. At kailangan makita nga din. Christianity is not just saying I'm a Christian in your t-shirt. Hindi lang ito pagpapakita na Kristiyano kasama iyong mga gamit sa paghawak ng Bible, sa pagpunta sa simbahan. Ang pagiging Kristiyano ay talagang sumusunod sa nais ng Panginoon, kumikilos ng tama, sinasamahan ng gawa yung pananampalataya. Not by mere words, but by actions. Mas makikita ng tao na ikaw ay tunay na Kristiyano kung makikita nila sa iyong sariling kilos. Mas marami sa Taiwan, sa kapurihan ng Panginoon, mas marami pang naliligtas na ganun, na nakikita nila nagbabago ang kanilang ka-dormmate, ka-roommate, kapwa OFW, kasi nakita nila nagbago at biglang sasama sa church. Ang mga kapatid, napaka-importante na kung ayaw natin matulad dun sa mga huwad na guro, mga huwad na propeta, na nagsasabi na sila yung mga Kristiyano, pero hindi naman makita sa gawa. Makita natin ang ating buhay bilang isang tunay na Kristiyano. Samahan natin ng gawa yung ating pananampalataya. Amen po ba? Ganun din sa nagmamahal.
Kung talagang tunay mo mahal yung isa mong yung iyong iniirog o iyong mahal sa buhay, pinapakita mo yung pagmamahal. Ganun din sa Panginoon. Kung tunay ang ating pananampalataya at pag-ibig sa Panginoon, pinapakita natin yung pananampalataya at pag-ibig natin ngayon. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Manalangin tayo sa Panginoon sa oras na ito. Tulungan tayo ng Diyos na makapamuhay ng banal at kalugod-lugod sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po lahat ay manalangin. Salamat sa inyo, aming Ama. Hallelujah. Tulungan niyo po kami, Panginoon. May mga pagkakataon talaga na kami ay nanghihina, nakakagawa ng hindi kalugod-lugod sa inyo. Pero nakikita niyo, Panginoon, ang aming puso na nagnanais na magbago, makalayo sa pagkakasalang iyon. Tulungan niyo po kami. At sa panahon na magdesisyon kami na talagang talikuran ng pagkakasala na iyon, mag-umapaw ang kalakasan na nanggagaling sa inyong biyaya, masaganang biyaya para matalikuran namin ng pagkakasalang iyon. Hallelujah. Tulungan niyo rin kami, Panginoon, na makapamuhay ng totoo sa inyong harapan. Hindi lang sa inyo, kundi sa lahat, Panginoon, ng kapwa namin makapamuhay kami, makita talaga nila na kami ay tunay na Kristiyano. Hallelujah. Nang sa ganon, mas magliwanag, mas makita yung inyong liwanag sa aming buhay. Mas mapakita namin na totoo yung aming pinaglilingkuran. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Inataas ko po sa inyo aming mga kapatid na nasa lanta ng bagyo. Hindi namin alam ang kanilang tunay na kalagayan, pero hinihiling ko po sa oras na ito, Lord, kung sila ay na-damage ng matindi, help them to recover, Panginoon. Kung sila ay nawalan ng mga ari-arian o anumang mga pangangailangan, Lord, restore, Panginoon. Mag-provide kayo para sa kanila, Panginoon, makarecover mula sa pagkasalanta sa bagyong ito. Sa mga kapatid ko na mananampalataya na nagkakaroon na may sakit sa oras na ito, kagalingan para sa kanila. O God, mga may nilalapit sa inyo palagi, mga may panalangin, Panginoon, tugunan niyo po. Hallelujah. At nawa sa aming buhay, lagi namin kayo mabigyan ng kaluguran. Purihin kayo, Panginoon, Banal na Espiritu, maraming salamat sa inyo. Gabayin niyo kami sa araw na ito. Patuloy na samahan sa lahat ng gagawin na sa mga susunod pang tagpo ng aming buhay. Purihin kayo, Panginoon. Sa inyo namin binabalik ang lahat ng papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. God bless po sa inyo. Lagi nating ibahagi ang mga devotions araw-araw, nang maibahagi natin ang salita ng Panginoon. God bless po sa bawat isa. Binabati ko po mga nakikinig sa Taiwan, sa UAE. Ng lobby ng Panginoon, makadako po tayo dyan sa December. At sa Vietnam, kay Pastor Ralph, Pastor Ratel. Sa Singapore, kay Pastor Divine. Sa Qatar, kay Pastor Noel, kay Pastor Rafaeli. At sa iba pang mga kapatiran natin sa ibang bansa, sa Spain, sa Egypt, sa Korea. Lobby ng Panginoon, mga kapatid natin sa Amerika, makapag-dorofate na tayo dyan. At sa Kuwait, purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. God bless po sa bawat isa. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.